Habang papalapit na ang eleksyon, ilang religious groups ang nagbibigay basbas sa napipisil nilang mga kandidato. May ilang taga-simbahan namang tuluyan ng pinasok ang politika bilang kandidato. Tanong tuloy ng ilan, paglabag nga ba ang mga ito sa separation of church and state na nakasaad sa ating konstitusyon? May report si Jam Sisante. Sa mga nakaraang eleksyon, may mga kandidatong naniligaw ng mga religious groups, umaasang mae-endorso sila. Nariyan ang pag-upo ng mga kandidato sa mga malalaking pagtitipon at pagsama sa mga prayer rally, lalo na't may mga religious groups na kilala sa block voting. Pero tanong ng ilan, hindi kaya maituturing ng paglabag sa prinsipyo ng separation of church and state ang ganitong pag-endorso? Sabi ng political analyst si Professor Roland Simbulan, wala namang masama kung magbigay ng payo ang simbahan ukol sa mga katangiang dapat tignan sa kandidato. Pero ibang usapan na raw kung papangalanan pa nila ang mga dapat iboto. They can do that in a general way kasi halimbawa, batay doon sa mga issues na sinusuportahan ng simbahan, but to outrightly campaign for a specific candidate, yung binabanggit pa yung pangalan, gano'n. Yun siguro hindi maganda. No, because they're not a political organization. No? Ang ilang Catholic diocese, may mga ine-endorsong kandidatong kung tawagin ay Team Buhay o yung mga lumaban sa reproductive health law na tinututulan ng simbahan. Pinangalanan din nila ang hindi dapat iboto o yung tinawag nilang Team Patay. Ang bagong lunsad na White Vote Movement ng grupong El Shaddai at iba pang Catholic religious groups, magpapangalan daw ng mga senatorial candidates na kanilang i-endorso. Kung si Brother Mike Velarde kasi ang tatanungin, walang masama sa pag-endorso ng kandidato. So the church and the state cannot be separated entirely because we are the church and we are the state. We are the government. People, with the people, forms the government. Without the people, there is no government. Without a people, there is no church at all. Silipa Archbishop Ramon Arguelles, pinangalanan din ng 3 kandidatong kanyang ine-endorso. Sabi pa ni Professor Simbulan, mas lalong hindi raw maganda kung mismong ang pinuno ng simbahan o religious group ang tatakbo sa eleksyon, tulad ni Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord movement na dating tumakbong presidente at ngayon tumatakbong senador. We do not want religion to, a specific religion, to be treated favorably over the others, no? Kasi ang constituency ng isang gobyerno, lahat parang walang bias sa specific religion, at baka masira 'yon pag you have leaders, no, in government belonging to specific religious belief. Sa pahayag ni Villanueva, lahat daw ay may karapatan na tumakbo sa eleksyon kahit ang mga galing sa simbahan. Ang ibig sabihin lang daw ng separation of church at state ay hindi dapat magkaroon ng state religion at hindi dapat pondohan ng gobyerno ang mga aktibidad ng isang relihiyon. Brother Eddie, napakalinaw po ng nakasaad sa ating konstitusyon. May separation of church and state. Ang simbahan, hindi dapat nakikialam sa gobyerno and vice versa. Pero heto po kayo, tumakbo na dati for president, ngayon running for senator. Hindi ho ba ito pagbaliwala o violation of that principle na napakaklaro po sa ating saligang batas? Maraming salamat, Jessica. Panahon na para magising ang sabi ng Pilipino kung anong context ng separation of church and state. Sa Constitution, maliwanag na ang separation of state refers to, number 1, walang state religion na dapat itayo. Number 2, religion is not a ground or a condition for public office, because no religious test is required in the exercise of political and civil rights. Number 3, protection ng religious freedom. Ito ang tunay na konteksto ng separation of church and state. Noong unang panahon, may Presidente Ramos tayong protestante, Senator Plavier na protestante, Senator Santonino Rasul na Muslim, Senator Tamano, mga magagaling na Pilipino, hindi pinag-usapan ng relihiyon. Kung pinapayagan natin ang mga artista, pinapayagan natin ang mga abogado, ang mga inyero, ang iba't ibang mga profesyon, anong sama kay Brother Edding, isang political economist, isang educator, at isang ebanghelista, magbibigay ng moral leadership sa ating pamahalaan? Sa pananaw naman ni Profesor Prospero de Vera, karapatan ng religious groups na mag-endorso ng kandidato kung nais nila. Pero delikado daw kung ang opisyal ng gobyerno mismo ang manligaw ng suporta mula sa isang religious group.
Yun ang dangerous if state authorities or national leaders openly court the support of religious groups. And by doing that, they favor and they channel resources of government for religious purposes. That is what is violative of the separation of church and state. Jam Sesante, GMA News.